Huh! Grabe! Alam nyo guys, nakakaurat no? Hindi talaga mawawala. Alam ko naman yan guys, sa usaping politika, hindi mawawala yung mga critics, hindi mawawala yung mga bashers, hindi talaga mawawala yan, natural yan. Kaso, ang problema dito, nag-e-expand sila, nagre-recruit sila. Ang tanong dito, sino yung nasa likod ng mga grupong ito na walang ibang ginawa kundi manira sa ating gobyerno at sirain yung iba't ibang ahensya sa pamahalaang ito? Sino yung nasa likod ng mga hayop na yan? Kasi guys, hindi naman sila mag-aaraw-araw maninira kung walang nag-uutos sa mga yan. Imposibleng magkusa sila tapos gagawa nila ng issue yung itong ahensya to, yung PCSO, yung ganito, yung bla bla bla. 'Di ba? Hindi naman yan araw-araw maninira kung walang basbas eh. Right? 'Di ba? Yung PCSO ngayon tahimik. Example na lang natin, yung PCSO ngayon tahimik. Tapos araw-arawin nilang sinisira, dinudumog nila. So ano yun? Ang dami ng issue yung dumating. Yung 125 million confidential funds na pinapabalik kay Sara. Di ba dumating na yung issue na yon? Issue sa ICC. Issue dito sa kila Duterte. Di ba? Issue doon kay Kibuloy. Ang dami ng issue ang dumating tapos kayo, nakafocus lang kayo sa ahensyang to, sa PCSO. Oh my goodness. Sino yung nagbabayad sa inyo? Tanong ko lang sino yung nagbabayad sa inyo kung meron man? So ngayon, hubaran natin yung muka. Let's unmask yung mga ganitong klaseng grupo. Kung sino nga ba sila at kilalanin natin. So ngayon, kilala nyo ba yung grupo ng FPGPM, yung Filipino for Justice? I mean, Filipino for Peace, Justice, and Progress Movement. Kilala nyo ba yung grupong yun? Ako, hindi ko naman to particularly na kilala, pero noon naririnig ko na to. At nung binisita ko yung timeline ng grupo nila, guys, Diyos ko naman, napaghahalataan naman kayo. Yung grupo na yun, guys, yun po yung grupo na walang ibang ginawa kundi manira. Umahanap ng 20 pesos na bigas, lagi nilang sinisiraan si President Marcos, tinitira ang PCSO, yung iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Ang titindi ng mga hayop na to. Ang titilok. Grabe guys, nalula ako. Ang ganda ng teamwork nila eh. Iisa lang sila sa paninira. Magkano yung binayad sa inyo? Matanong lang. Kung ano to, sinasakripisyo niyo yung kapakanan ng mamamayang Pilipino para sa mga sariling adhikain ninyo. Yung grupo nila guys, Filipino for Peace. Peace ba yung ganyang trabaho ninyo na walang ibang ginawa kundi manira? Ha? Peace ba yon? You are seeking for the justice. What about the ICs? What about the AJK? Humihingi kayo ng hustisya tapos yung AJK hindi nyo man lang mapansin? Ha? Progress and Movement. Bakit hindi nyo punahin yung 125 million confidential funds, yung 51 billion, yung 46.7 formally COVID funds transferred dito sa PSDBM nang walang BOA. Kasi ano yung sign dyan? Hindi tayo nagkakaroon ng progress dahil nga sa corruption. Right? Anyway, ito, punta tayo dito sa usaping basbas. Iloto, may basbas ng Office of the President, PCSO. Buti pa nga to, may basbas ng presidente. Pero yung pangunguha ng pera ng kaban ng bayan, yung 125 million confidential funds within 11 days. Tapos nung tinanong saan mo ginamit, tree planting. Confidential ba yung tree planting? Ha? Alam nyo guys kung bakit ko dinidefend ng PCSO? Kasi guys, isa po yun sa may pinakamalaking tax na nag-generate para po itulong sa ating gobyerno. Doon po tayo sa may silbi. Kesa naman yung bigay tayo ng bigay ng tax, tapos yung mga pinapasweldohan natin, useless. Mga bobo.
Diba? Nagigets nyo naman ata yung punto ko. At saka madaming natulungan guys ang PCSO sa hospital bills, sa mga students, scholars. Tapos ang gagawin ninyo, aaraw-arawin ninyo, natitirahin? Asan yung utak ninyo? Kakahiya kayo. Guys, nagtataka nga lang ako, ang daming issue na nangyari. Tapos sila nakafocus lang sa PCSO. May mga grupo talaga guys na, actually hindi lang PCSO eh. Kahit yung ano natin, yung kay Gibo, may yung nagtatanggol sa sa West Philippine Sea, meron ding grupo na tirada ng tirada sa issue sa West Philippine Sea na kung saan bakit daw tayo pumapalag, gusto daw natin ng gera. Kumbaga may mga grupo na tumitira sa specific na ahensya ng ating gobyerno. Yes guys, yun yung napansin ko. Ito namang FPG, PM, nakafocus lang sila sa PCSO. Ano itong mga tarantadong, mga bayad yan for sure. Mga bayad yan. Kung sino man yung nasa likod ng mga ng mga politiko sa pagpapakalap ng fake news, pagpapalaganap ng mga grupo, mahiya ka naman. Kasi yung pinambabayad mo, kung totoo man, di umano, pera yan ng taong bayan. Okay. Question ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ang inihaing graph at plunder ng grupong FPGPM sa Ombudsman laban sa mataas na opisyal ng ahensya kaugnay ng e-lotto agreement sa isang pribadong kumpanya. Kawawa talaga dito si Mel Robles. Alam nyo guys, naawa ko dito kay Mel Robles. Hindi naman po talaga malalim yung ebidensya ng FPGPM. Hindi naman po talaga malalim yung ebidensya nila. And yet pinupursue nila na kasuhan ang PCSO. Kasi gusto lang talaga nilang idiin si Mel Robles. Naawa ko sa taong yan. Hindi din pumapalag yan. Katulad ni President Marcos, trabaho lang ba? Walang personalan, ganun. 'Di ba? Kahit anong pambabati ko sa kanya, never nyo, tingnan nyo si Sara pag binabati ko, may mga pa-presscon. Mga kababayan, nais ko lamang ganyan nga, blah 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 blah. 'Di ba may mga ganun? Pinapagtanggol niya yung sarili niya. Ito si Mel Robles, binatuhan na ng sandamakmak na issue. Hindi din pumapalag. Katulad din ni PBBM. Hindi sila pumapalag, trabaho lang, okay. Pero ito, sobra na kasi ito eh. Dapat Mel Robles maging matapang ka din. Diyos ko po, palagan mo din, kasuhan mo pabalik. Diba? Hindi, sa panahon ngayon, hindi pwedeng tatahimik. Kasi pag tahimik ka, aapihin ka talaga. Okay. Sa isang interview, pinaliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles ang technical rules sa betting platform ng ahensya. Kabilang ang e-lotto ay aprobado ng Office of the President. Kaya nga tinatanong ko anong problema ng mga hayop na to. Yung grupo ng ng FPGPM. Kasi yung ebidensya nila guys, nung tiningnan ko, sa tingin nyo, makakasuhan nyo ng plunder at graph itong PCSO? Well, tingnan natin. Let's see. Pinaliwanag pa ni Robles na naglunsad ang PCSO ng e-lotto alinsunod sa ipinagkaloob ng authority sa kanila ng Office of the President noong 2021. 2021, panahon pa yan ni Digong, di ba? So, the Office of the President guidance being an act of the executive remains valid until amended, revoked, or replaced by its issuing authority, diin pa ng PCSO na PCSO GM, General Manager. Idinagdag pa ni Robles na ang pagbobola ng e-lotto ay naayon din sa posisyon ng Office of the Government Corporate Council or OGCC na legal ang Memorandum of Agreement ng PCSO sa Pacific Online System Cooperation noong August 30, 2023. Uy, maiba tayo guys.
alam nyo, kung mag-expand sana yung yung PCSO, i-convert nila into a digital, kasi digital na yung panahon ngayon, di ba? Kung i-convert nila, mas maganda, much better. Alam niyo yun, much better talaga. Pero nabalitaan ko na din yan last month, na ang PCSO ay parang isang yung about sa online games. Actually, let's see, maganda yun guys, maganda. So, more facts to come, 'di ba? Para sa ating mga gagawin sa ating Pilipinas, katulad ng roads, bridges, ganyan, 'di ba? So anyway, naisingit ko lang, naalala ko lang kasi. So, nanindigan pa ang OGCC ng pagbabayad ng komisyon sa rate na tinakda ng PCSO Board of Directors ay maituturing na sound business judgment. Ang paglulunsad ng iloto, ani ni Robles, ay bahagi ng sound business judgment ng PCSO upang mapataas ang sales revenues sa pamamagitan ng pagpapalawak ng market gamit ang online at digital betting platform. Dahil sa naging hakbang ng board, kumita ang PCSO ng 879 million o nito ng binawas na premyo. Nagbabala naman si Robles na maghahain sila ng reklamo laban sa mga nasa likod ng smear campaign, laban sa ahensya at sa mga opisyal. We will not take this matter setting down. Wow, tumapang ha. We will unmask those behind this complaint and file appropriate countercharge against them. Pasensya na kung medyo yung boses ko, no? So, hindi pa talaga gumagaling yung pause natin. Anyway, tumapang si Mel Robles. Goods. Para nang masampulan yung mga yawang yan. Kasi, you know what guys, yan yung grupo ng literal na wala talagang ibang ginawa kundi manira. So, para maiwasan yung ganun, kasuhan nyo din. Kinasuhan, tinatry kayong pabagsakin, kasuhan nyo. Diba? Kasi mga hindi tama yung ginagawa ng grupong yan. So anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.